about more than 2 weeks ago. Personal po akong nandyan sa Vatican, dyan po sa St. Peter's Square, kung tawagin po nila, no? At makikita nyo, ito po yung mga tao na hindi pa po namamatay ang ating Santo Papa during that time. But these priests are going there dahil nabalitaan po nga nila na may karamdaman ang Santo Papa. At ang inyong lingkod po ay kasama ng ibang grupo na nakatayo doon sa gilid, sa tagiliran, dahil there is a window, alam nyo, merong bintana doon kung saan tunay na, I think, weekly, kumakaway ang Santo Papa doon sa mga gustong makita siya. Noong 22nd of April, ayan, sa picture number 1, doon po natin makikita na ito ay nag-suffer ng stroke, na comatose, pagkatapos ay nagkaroon ng irreversible circulatory collapse. Meron akong gagawing mga short demonstration para malaman po ninyo, halimbawa, na stroke, si lolo, si lola, si nanay, si tatay, or whoever na mahal nyo sa buhay, dinala nyo na po sila. Huwag nyo patatagalin sa emergency room. Kasi doon kailangan ma-evaluate po kagad sila. At sa proper evaluation, maibibigay yung proper treatment. Pagdating ng emergency room, the first thing that we do is to use this. Ayan, makikita nyo, demonstration na kagad. Tinitingnan namin po yung mata. Ayan, nakikita nyo, iniilawan yung mata. Ayan, tinitingnan po namin yung tinatawag na pupillary response. Nagbubuka ba, nagsasarado, nagre-react ba, o hindi, yung pupil. At kung halimbawang gising naman, bagamat mahina, pinasusunod namin. So, ginagawa namin, papunta rito, tinitingnan namin kung kayang sumunod nung mata po niya doon sa ilaw without turning their head. So, malaki ang nakikita na po kagad namin na epekto doon sa utak pa lamang through this. Ang pangalawa, ito po, hammer. Nung araw, hindi ko pinapansin ito. Akala ko, ano ba yan? Parang hammer lang na goma, no? But in reality, this plays a very big role, no? Tinitingnan po namin yung reflexes. Kaya bang sumipa nung siko, nung tuhod? Ginaganon po namin. Pagkatapos, ito pong dulo, mahalaga to, hindi naman very sharp, pero minsan pinatutulay po namin yan sa talampakan. Subukan po ninyo. Kumuha kayo ng dulo na hindi naman masyadong matulis, iganon po ninyo sa talampakan nyo. Ang normal, syempre, magko-close. Pero may ibang tao, kahit na iganon mo, walang response. May iba naman, pag ginanon mo, imbis na mag-close, nag-open, nag-hyperextend ng ganon. Magkakaroon tayo ng demo. Kasi syempre, ikaw na yung bantay. Ikaw yung nasa bahay. Hindi naman pwedeng si tatay o si nanay, lolo at si lola, umabot ng ilang buwan sa ospital. So, pagdating ng bahay, what are the things that you can do sa isang taong na-stroke? So, this is what we do. The first thing is this one. Ayan. So, nakikita po ba ninyo to? Kasi, yung mga na-stroke, nakaganyan po ang kamay. Di ba? O, tama ba? Scar me. O, ito na, ang aking camera. So, kapag ang kamay ay nakaganito, yan, nakabaluktot po ng ganyan, hindi yan makakahawak. So, yung pagkakaroon po ng bola like this, kung hindi man niya mahawakan, malalaglag din po niya yan, tutulungan po ninyo na hawakan, and then slowly tutulungan po ninyo, kung kayo nagte-therapy sa kanya, na pumisil ng kamay nung bola. Ayan. At kung kaya na niya, habang kahit mahina pa, hawak-hawak lang niya yung bola sa maghapon. Nag-exercise po siya. Yung exercise na yon will stimulate yung mga ugat po niya at ipapadala yung message na yon to the brain. At doon sa brain, magkakaroon po ng rewiring. Halimbawa, one part of the brain ay naapektuhan. Other parts of the brain can take over doon sa nanghina o naapektuhan part ng brain. Yun yung tinatawag ko kaninang neuroplasticity. Plasticity means to duplicate parts or to duplicate function of some of the parts ng brain. Yan, okay. Okay, ngayon, yung next, di nakaganin din siya, di ba? Ito naman ang pwede nating itulong. Pipili kayo yung magaan lang. May mga magagaan naman po. O 1 pound or 0.5 pounds, pahawakan nyo sa kanya. Okay, ngayon, tutulungan nyo po siya na iunat yung kanyang kamay. Huwag niyong pepwersahin dahil yung iba hanggang dyan lang ang kaya. Okay. Ayan. By doing this, you're activating
the biceps, you're activating some other muscle parts, the forearm, hanggang one day, maiunat na po niya ito ng diretsyo. Nakukuha niyo po? So, a very small dumbbell, which you will help. Now, holding this dumbbell, ituturo niyo rin po sa kanya na itaas yung kanyang kamay. Like this. Itataas din. Kasi kung makikita nyo, marami po sa kanila nagkakaroon na ng frozen shoulder dito. Hindi na naitataas o naigagalaw ito. Ayan. Kuha nyo. Now, ganun din po sa paa. E di ang nangyayari. Di ba? Hila-hila po niya yung paa. Hila-hila niya ng ganun yung paa. O hindi po siya makagalaw. So, kakailanganin po natin na bumili ngayon ng walker. Ayan. Yung walker na yon will help with the balance. Itutulak ng ganon, hihilahin yung paa. Itutulak ng ganon, hihilahin yung paa. Eh, paano kung nakaganito? O, di isa lamang po yung bibilihin nyo. Yung mga po bang may mga paa na tatlo sa ilalim na baston. Ganon din. Itutulak niya ng ganon, hihilahin yung paa. And then, you can also do massages on the legs para po dumaloy ng mabuti yung dugo. Ganon din, habang nakabaluktot itong pong paa, inuunat naman po ito dahan-dahan. Inuunat dahan-dahan. Inuunat dahan-dahan. I hope kahit papano may natutunan po kayo in helping a person na nagsuffer nga ng stroke by moving yung kanilang mga limbs or extremities na naapektuhan. Pero hindi po nagtatapos doon. Of course, there are some medicines that doctors are using para bumalik po yung pagdaloy ng dugo sa kanilang utak. And personally, in our clinic, mayroon po tayong therapy na ginagawa para po doon sa brain na naapektuhan naman ng pagkakaroon ng blood clot. Kasi imagine niyo, ang ini-exercise natin itong katawan. What about dito? Eh hindi mo naman ma-exercise ito kasi bungo po ito. So there are some therapies that you can do on this part of the brain para po matulungan.